Hi guys! Welcome back again to my channel. Ayan, 2019 na ngayon. So, pagdesisyonan ko na bumalik ulit sa pag-vlog. Siyempre, panibagong content na naman ulit. Kung last year ay puro beauty vlog, puro mga makeup tutorial. So, ngayon, I decided na parang mag-i-upgrade siya. So, hindi na lang siya magiging beauty tutorial. So, meron na rin siya travel, mga makeup, mga haul, iba't ibang klase ng haul. Tapos, mga review. So, iba't iba na talaga siya. So, gusto kong ma-explore lahat. Tapos, maibahagi lahat sa inyo. So, bukod dito sa una kong video na gagawin, asahan nyo na magtuloy-tuloy na lahat. Kakaiba to ha. Hindi to yung basta tutorial lang. So, parang, yung expensive or high-end makeup versus makeup products that are locally available in the market. So, ito yung mga mabibili mo lang sa Watsons, sa SM department store, o kung ano-anong department store pa yan, versus dun sa mga high-end na nabibili mo pa online, galing ibang bansa, yung mga katulad ng Sephora, yung gano'n. So, ngayon, i-compare natin kung ano yung difference ng high-end makeup sa not totally cheap makeup, diba? Parang affordable, diba? Yung makamasa na produkto. So first, syempre, diba, foundation. So, ang paglalabanin natin ngayon ay ang matte Fit Me ng Maybelline Marc Jacobs Foundation. So, itong paglalabanin natin ngayon. So, this side is going to be high-end makeup. So, dito naman sa kabila, yung mga affordable makeup products. So, kinumpute ko siya. So, yung high-end makeup, umabot ata siya ng mga mahigit 16,000 yung price lahat ng makeup kinumbine. So, full face makeup tutorial to, diba? Available. For full face, umabot siya ng nasa 2,500. So, ano ka ng details, diba? 2,500 makeups versus bubulol na ako. Versus 16,000 worth of makeup product. So, may sumpa ka sa mukha. Ano yung makakover niya. Gusto natin ng Maybelline Matte Poreless. So, kailangan pa natin siyang ilagay sa ating kamay. So, ayan, makikita ninyo. Ngayon, makikita mo na agad yung pinagkaiba ng dalawa, diba? So, dito parang flat na flat yung foundation sa mukha mo, as in, na-cover talaga ng Marc Jacobs Foundation lahat, diba? Walang blemishes. Pero dito naman, kasi meron ako ditong, blemishes eh. Ayun, no? Diba? So, dito, parang, naging natural, parang naging second skin mo lang siya, diba? So, ayan guys, next naman natin ngayon ay ang concealer, diba? Ang gagamitin kong concealer ay itong MAC Studio Finish Concealer, yan. Ang shade ko ay NC25. So, on the other side naman, BLK Cosmetics na concealer. Then, apply natin ating under eye area. Concealer ng BLK, nagkakahalaga lang to ng 349. Pero itong MAC na Studio Finish Concealer, I think nasa mga 1,200 to 1,500 ang price niya. Ang ganda nung finish ng maganda ang concealer ng BLK. Oh. So, syempre, iset na natin yung ating powder, ang ating concealer with the use of translucent powder or any setting powder. So, ang gagamitin ko ngayon for high-end ay ang RCMA translucent powder, as you can see. At ito, ang price kasi nito ay 800 to 900 pesos. So, sa atin namang affordable makeup, ayan, ang ating Coty Air Spun. So, 400 to 500 pesos yung nag-range yung product ito. So, tayo muna natin yung siyang mag-section. Sa kabila, on the other side, ay ang ating Coty Air Spun. So, meron na rin to kasing sariling sponge. Ayan, so magkikilay muna tayo ngayon kasi habang inaantay natin na mag-set yung ating setting powder. So, para sa ating high-end,
Ayan, The Unbeatable Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade at ang BYS Brow Definition Kit. So, tip of your eyebrow. Ayan, yung kabila yung BYS. Para sa powder, plakadong-plakado na rin siya. Ayan, hindi ko na siya i-concealer kasi fleeky naman na siya. So, uso naman yung mga ganyang bushy na kilay. Contour na po tayo. So, dito ang ating gagamitin ay ang Hoola Benefit Bronzer. At sa kabila naman ay ang ating contour ng Vice Cosmetics. Aura Contour in shade For Sure. Sa ating forehead. Contour ng Vice Cosmetics. Diba? Parang eyebrow to, pero parang mas define yung dito. Parang naging orangey lang yung effect niya. Pero dito talagang natural lang yung pagkaka-contour. Mas payat yung mukha ko dito kasi dito. Diba? Next naman natin guys ay ang ating eyeshadow palette. So, ang ipagko-compare ko dito sa high-end versus affordable ay itong Too Faced Sweet Peach palette at saka yung EB Advance ko. So, kung alin lang yung magkamukha dito, ayun lang yung gagamitin natin. Next naman natin ay itong ating pang smoky. Next naman natin ay ito, diba? So, ito yung kamukha. Gagamitin natin dito sa pang-highlight. Habang sa bottom blush naman, itong darker shade yung gagamitin natin. Using the EB Advanced Cover. Ayan. Diba? So, next naman natin ay ang ating ito yung pinaka-dark dito. Ayan. So, diba makikita mo, diba parang pale, diba? May pagka-pale yung kulay niya kahit na dark siya. Masyado siyang glittery. Oo. Mas glittery siya kasi dito. Ito kasi parang compact eh. Ang gano'n ka-glittery. Ayan, ang daming fallouts dito. Galing yun sa glitter. So, next naman natin, syempre, yung ating liquid eyeliner. So, ang gagamitin ko sa ating high-end ay ang Kat Von D Tattoo Liner. Ito yung maganda talaga na umiyak ka man hindi matatanggal. Versus dito sa Maybelline Hyper Sharp na liner. So, pares lang din naman sila ng tip yung end. Ganun din dito sa may cutting. So, tingnan. Mahirap pong mag-apply. Sa kabila, using itong Hyper Sharp liquid eyeliner ng Maybelline. Is yung I think this one, this shade ng Vice Ganda, ay Vice Cosmetic Blush, ang mas malapit dito. Closer. Ay, ayaw niya mag-focus. So, this one ay sweet lang. So, pa-sweet lang yan. Half the excess. Sweet chicks. Sobrang bango nito. Ang peach. In fairness, maganda ang blush ng Vice. So, ang gagamitin natin para sa ating low end ay ang Maybelline Lash Sensational. So, this is waterproof. Versus the Benefit They Are Real Mascara. So, ayan, They Are Real. Hirap lang kasi dito. Madali siyang mag-smudge. Wala naman ang ating Lash Sensational Mascara. Yan. Okay, so ang difference na nakikita ko sa dalawa
ay yung Benefit They Are Real, kaya niyang gawing mas thicker yung eyelashes mo. While dito naman sa Lash Sensational ng Maybelline, kaya niyang gawin parang maninipis, tas parang marami yung eyelash mo. Ayan. Mas makapal siya, diba? So, parang nagiging makapal yung effect, fuller yung effect, diba? Kesa dito na manipis lang siya, tas parang more on natural, diba? So, ayan, natatapos na tayo. So, next naman natin, ayan, highlighter. So, ang gagamitin kong highlighter ay ang Jeffree Star highlighter in shade Uranus. Ayan. So, magkalapit rin naman yung kulay nila. Pero, parang mas shimmery itong skin ko. Siyempre, what do you expect sa high-end, diba? Siyempre, bubonggahan nila lang. Tap the excess, then dito lang sa side ng nose, then dito sa baba, then dito sa taas. So, next naman natin ay itong Vice ating cheekbone. So, itong si Vice, bibigyan ka lang niya ng subtle glow na parang natural lang talaga siya, na nag-glow yung skin mo. Pero ito talagang si Jeffree Star, diba? As in, kung gusto mo talaga ng pak na highlighter na nag-uumapaw, talagang as in, makikita mo yung sarili mo, diba? Ayun, dito. Ayan yung side na yan. So, ayan yung high-end versus dito sa ating local product. So, di ba makikita nyo kung gaano kalaki yung difference. So, yan. Lipstick naman din tayo para sa ating final touch. Sa ating high-end, gagamitin nating lipstick ay yung MAC. This one in shade Velvet Teddy. And yung ating Vice Cosmetic in shade Haya Baya Bayu. Haya Baya Bayu. Haya Baya Bayu. Diba? Ayan. In shade Baya Bayu. Yung difference. So, this one, parang mas pouty siya. Pero ito, parang pa-sweet lang. Yan. So, tatakpan ko ngayon yung kabila. Tapos, para makita nyo lalo yung difference nila. So, kasi ito na yung ating So, this one na yung ating high-end. And ito naman yung ating local products na ginamit. Oh, diba? May nakikita na ba kayong difference? So, ang ating local product can give you more na para siya, nasa side siya parang natural lang din yung kaya niyang ibigay, diba? Pero, kita mo naman kung gusto mong mag-glam up sa affordable na price, diba? For the price ng 2,700, diba? So, kaya na rin niyang lumevel up or kaya na rin niyang pumantay mismo dun sa high-end product. So, ito yung 16,000 worth of makeup products, while this one yung 2,700 worth of products, diba? So, ngayon, may kasama ko dito. Magtatanong tayo ngayon kung alin yung mas maganda sa dalawa. Ano yung mas maganda? This one or this one? No, this one. Etong nasa left side or right side? Right side. Right side. Oh, diba? So, mas bet nila ang nasa left side. So, kung ako ang papipiliin, siguro mas pipiliin ko rin talaga yung etong part na to na natural lang, diba? So, ito, medyo gusto mo maging extra. Pero, diba, bakit ka pa bibili ng mahal kung meron namang mas mura na kaya namang pantayan? Yun. Oh. So, ayan.
Thanks for watching, guys. So, click thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Super Rona. Don't forget to share and comment. And wait lang kayo sa aking susunod na video. Kung may mga suggestion kayo na gusto kong gawin, just comment down below. And thank you very much. At syempre, sana itong year na to, wish ko maging productive tong taon na to para more videos pa. So, thank you guys for watching.